Pong araw nito, ngayong umagang ito makakasama natin Sir Juni Castillo, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Sir Juni, good morning po sa inyo, sir. Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Good morning po. Morning sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sir Juni, nadagdagan pa ho ba yung bilang ng casualty natin na 38 simula po kagabi? Sa ngayon, Orly, ganun pa din. Hindi pa po ito nadadagdagan at sana nga po ay hindi na Yung po nga po. madagdagan. Sana hindi na nga madagdagan. Pero ano ho ang sitwasyon sa ibang mga lugar, lalo na ho dun sa mga bayan at mga barangay na ngayon pa lamang po pumapasok kung gaano ho kalawak, gaano katindi ang epekto po ng lindol sa kanilang lugar, Sir Juni? Doon, Orly, sa mga kahapon kasi may mga areas na hindi maabot dahil nga sira yung mga kalsada, may Opo, mga mga tulay. tulay. So ang ginagawa kasi doon kahapon ay through the sea vessels, mga umiikot, yung mga Ardena teams natin, and then yung iba naman ay nanggagaling sa kabila. Meron po syempre mga pangangailangan doon, like yung mga pagkain, yung mga tent city din, yun yung mga that needs to be provided sa ating mga kababayan, at lalo na yung mga critical infrastructures. Kaya kahapon din may mga pinapadala ng mga supply ng gasolina, mga crudo, ganun, para dun sa mga power saka mga generator ng mga critical facilities, lalo na yung mga ospital. Meron din ho bang mga lugar na ika nga hindi ho gumagana yung komersyo kasi may mga wala ho yatang mabilan na pagkain, pati ang pati yung mga bangko ay sarado. Hanggang ngayon po ba may ganun pa ring sitwasyon sa ilang mga lugar po diyan? Meron pa rin po na mga hindi bukas. Marami actually po ng mga hindi bukas na or nagsara na ng mga establishmento Oo, dahil nga dun iba sa iba kasi economic. nagiba. Oh, bumagsak, nag-collapse. Opo, tama po, kaya pati yung mga pagkain, mga non-food items are being provided for doon sa ating mga kababayan. Alright. Sa mga lugar na ito, paano po natutugunan ang kanilang mga pangangailangan? May balita ho ba tayo, Sir Juni? Ito po ba sa ngayon kayang gampanan muna ng DSWD for the meantime? Sa ngayon ka-Orly, opo, itong mga pagkain may sapat na supply ng pagkain ang DSWD. Ang challenge lang po ay maipaabot agad nung kahapon na Mm. maipaabot, pero marami po ang mga areas na narating na kahapon, both ng mga Ardena teams natin at saka yung mga pagkain nga po coming from the DSWD. Okay. Sir Juni, sabi nga natin kayo na sana hindi na humadagdagan ng bilang ng mga casualties. Pero meron pa ho bang mga lugar na nagsasagawa ho ngayon ng rescue operation na maari nabagsakan ng mga debris ng gumuhong mga gusali, mga bahay, etc. etc. Tuloy-tuloy pa rin na ka-Orly yung mga search rescue operations, and then retrieval operations also doon sa mga areas. Sa ngayon, doon sa region 12, kahapon kasi apat ang reported na missing, pero kaninang madaling araw, the reports that we got ay 8 daw po yung pinaghahanap na Mhm. doon. So tuloy-tuloy pa rin po itong mga rescue operations na ginagawa. So mula 4, 8 yung reported na missing. Opo, opo. Mamayang pagka magmi-meeting ulit mamayang siguro mga alas 9 po, tingnan natin po kung saan-saan area itong additional na apat. Yung hubang mga sugatan na nasa mga pagamutan naman po ba ngayon? Kasi nung unang report talagang maraming mga ospital ang inilabas sa mga pasyente. Naibalak naman nung mga bandang hapon o gabi na. Kumusta ho ngayon yung bilang ng mga pasyente kinakailangang matingnan ng mga doktor sa mga ospital? Opo, sa ngayon, Orly, hindi, wala sa akin yung datos kung ilan yung nakabalik at ilan pa yung nandoon. Okay lang Pero po. meron pa rin po mga nananatili doon sa labas ng ospital, Mhm. dahil nga doon sa mga aftershocks na nangyayari pa din, na ayon sa FIVOX ay maaring ilang araw pa ito na makakaranas ng mga aftershocks. Kaya meron pa rin po ng mga family tents na nandoon sa labas ng mga ospital, Mhm. para nga po kumbaga evacuated yung mga pasyente natin, so yun yung pinoprovided ng
generator at saka ng mga fuel requirements at mga pagkain ng iba't ibang ahensya doon sa labas ng ospital. Nangangahulugan na kung ang mga ospital ay hindi muna pinababalik ang mga pasyente dahil may mga aftershock na nararamdaman at maaring magdulot pa rin ng pinsala sa mga ospital. Maaring pati ilang mga gusali, lalo ng mga gusali po ng pamahalaan, ay hindi pa rin po napapakinabangan hanggang sa mga oras na ito. Tama ho ba, Sir Juni? Tama ka, Orly, kasi unang-una kakailanganin siyempre dapat nung structural Mm. integrity assessment dun sa mga buildings na yon, ano. And then may mga buildings din siyempre na uh, kikita mo lang na hindi na talaga magagamit or not safe for occupancy, kaya mga nasa labas pa rin po yung ibang mga mga kawani ng gobyerno, tsaka wala pa rin papasok po dun sa mga areas na nababanggit natin, specifically itong Sarangani at saka yung General Santos. Alright, kumusta naman po yung pagkukumpuni ng mga ito kasi talagang pangunahing dapat tugunan ngayon, yung mga kalsada, mga tulay na maaring nagkaroon ng damage kaya't medyo may delay sa pagtugon ng gobyerno, Sir Juni. Tama po, pagdating dito sa infrastruktura, marami talaga ang damage, dito sa mga nabanggit kong areas, kaya yun po yung challenge nga dun para sa access roads, kaya ang ginagawa ay yung mga magkabila ang access at saka yung through the sea, sa dagat din po, dun sa mga baybayin dun na pinapasok. Pagdating naman po dito, on top of that, nandun na ang pamunuan ng DPWH for their own assessment also. Sa ngayon, wala tayo ng datos kung ano yung cost of damage, kasi kahapon medyo rough estimate at nagbabago-bago pa. Hopefully today we'll be able to get that cost of damage. Ano yung mga major bridges at pangunahing mga highway na damage po ng bagyo? Marami rin may hubay ito? Opo. Kahapon, Orly, ang reported coming from the DPWH ay meron nga pong 18 na bridges na damage sa Soc Sargent. Yung 6 dito ang halos hindi talaga madaanan, and then meron ding 41 roads na apektado. Kalahati nun, mga 20 ay hindi nga daw po madaanan. Mhm. These are coming from itong sa Region 12, kasama dyan yung Sarangani pa din at saka yung General Santos City. How about sa Region 11 po, sa Davao Region? Sa Davao Region, tingnan natin yung reports ng Davao Region. Initially kasi mas konti dito sa Davao Region. Buti Mas naman. nakikita kasi talaga base dun sa mga reports ay sa Region 12 yung maraming mga damage natin. Marami ba yung nagkaroon ng landslide nung Lunes sa kasagsagan ng Lindol, Sir Judy? Meron din, Orly, doon nga sa report natin, yung mga landslides ay merong 6 na reported na landslide. Saan lugar po ito? Sa Soc Sargent din? Soc Sargent din po, Soc Sargent din. Kaya ako natanong yan kasi maaring may mga balita na may isang barangay halos yata ang natabunan nung Lunes eh. Tama ho ba yan? May mga patuloy na may paghahanap dun sa mga lugar na yon. Opo, may nangyari nga pong gano'n, pagkamat sa ngayon, doon sa mga missing kasi, sa missing kasi may 8 tayo na reported, and then sa landslide kasi parang hindi ko pa nakikita yung sa number of Alright, anyway. death natin, ay wala akong nakikitang landslide sa ngayon, but we'll have those information. Naunawaan po natin yan kasi unti-unti pa lang bumabalik yata ngayon ang komunikasyon, pati po linya ng kuryente. Ngayon po ba sa inyong pagkakaalam, yung mga, lalo na ho yung General Santos City, yung mga pangunahing mga lugar na maaring doon magtipon-tipon ng magbibigay po ng tulong, meron na ho bang kuryente ho, maayos na ho, pati ho komunikasyon po nila doon, Sir Judy? Sa kuryente, meron pa rin mga hindi na ibabalik. In fact, sa report po ng Department of Energy, meron pa pong 130,000 na mga consumers ang wala pa Walang rin pong kuryente. kuryente as of kahapon ito. So 130 pa. And then meron din pong
47 na inoperational na mga gasoline stations, no. Mm. Kaya yun yung ginagawa kahapon na nag-augment po nung mga supply ng fuel, no, sa iba't ibang lugar at saka sa mga critical infrastructures dahil hindi pa nga po makapagbukas yung 47 na mga gasoline stations. Alright. Wala naman pong lugar ang ngayon isolated. Ibig sabihin, wala hong mga tao kayong makikita nasa mga evacuation center. Wala naman pong ganon, Sir Junie. Yung isolated po na areas, no, as of kahapon, nabanggit naman nila na napuntahan na, no. Mhm. Yung mga nasa evacuation centers, no, so marami pa rin tayong nasa evacuation centers. In fact, sa report po ng DSWD, merong 54 na operational, no, na mga evacuation areas. Karamihan dito ay sa mga tent nga po, ano, nasa open na areas na mga evacuated. So, nako, ini-imagine ko na, Sir Junie, siguro dandaan libo ito. Dahil mukhang hindi sila safe pag nasa bahay. So, sa evacuation center talaga sila muna makararamdam na ligtas silang manatili. Ano po? Tama po, no. Sa mga ganito na klaseng insidente, no, lindol. So at lalo't may mga aftershocks pa ring nararanasan. So nasa labas po, no, open areas ang ginagawa na evacuation areas po. May figures na ba tayo kung gaano karami ho itong mga nasa, ilan sinabi nyo kayo na, 54, 54 evacuation center. Tama ho ba, Sir Junie? Tama po, ano, hindi ko lang hawak ngayon Orly Okay yung lang ano, po, sige po. mobile Dahil alam ko phone. po habang tumatagal, dumarami raw yan. Opo. Habang nakararamdam sila ng aftershock, balikan sila sa sa mga evacuation center, Sir Junie. Anyway, mamaya po siguro kung may kabaw figure tayo, magkabalitan po at magkatawagan po ulit tayo, Sir Junie. Alam ko po, marami po tayong mga informasyon pa na gustong ibahagi, lalo po sa pangangailangan po ng mga biktima po ng malakas na lindol yan sa Mindanao. Sir Junie, magkatawagan po ulit, makumustaw natin muli ang sitwasyon sa mga naapektuhan po ng lindol na yan. Thank you, sir. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Si Ginoong Junie Castillo po, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balik!